what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Ders TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Ders TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, syempre mag-subscribe na po kayo mga katunay kay Ders TV. At huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Ders TV at bibigyan natin ng matinding reaksyon. Pasok! Inyong lahat, magandang araw po, kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dower Cards na paghahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya, kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simula ng balitaan, ay nais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawa po ninyong pagsuporta at pakikinig sa aking mga daily update. So eto na, at simulan na po natin ang balitaan na tunahin nating pag-usapan ang tungkol po sa ads count na nakuha po ng EAT kanina. Salamat sa pasa sa atin ang ads count kasi pag wala yung update, yung isa nating kinukuhanan, sa kanya tayo kumukuha ng ads count. So ads count po para po sa GAP 1, 28 TB ads. Sa GAP 2 naman po, merong 28 TB ads. At sa GAP 3, 35 TB ads. So, total of 91 TB ads na nakuha po ng EAT kanina, no? Pwede. So, milyon-milyon din ang kinikita ng EAT kada araw. Hindi nalalayo yung kita nila nung nasa tipa po sila, no? Na 5 million a day ang kita po nila. Wow, ang sarap naman yun, 5 million a day. Tayo kaya mga katunay, kailan kaya tayo kikita, no? 5 million a day. Siguro, no? Haya-hay na tayo nun, no? Mas malaki ang kinikita nila ngayon dahil wala na silang amo dito. Sila yung amo, partner sila ng MediaQuest na may 51% na share ang MediaQuest sa TBJ at ang TBJ naman ay mayroong 49% na share. Kaya sobrang panalo na sila. Malaki dito. Pa rin yun, no? 49? No, mas napabuti pa nga po ang kanilang paglipat dito sa TV5 kasi solo po nila yung kita po nila, di ba? Samantalang narito naman ang kompletong viewers online ng mga noontime show sa ating bansa. So, noontime show... Mag-apply na lang kaya ako kahit na taga PA ni Sir Joey, no? Sir Joey De Leon! Pwede mo mag-apply na lang ako kahit PA. Hindi, syempre, no? Syempre, karangalan ko na kasama ko si Sir Joey, no? Syempre, Joey De Leon yan. Ba, masaya na ako ng ganyan. Kahit Big Soto, no? Makita ko, Tito Sen. Wow, grabe. Talagang idol ko tong tatlong to. Sa pagdating sa comedy talaga dati pa, yung mga pelikula nila, grabe. Current views, FB and YouTube, September 13, 2023, Wednesday at 1 p.m. So, EAT, Giveify, 15K plus 40K plus 81 equals 136K. At ito namang It's Showtime, Minimis You, 5.2K plus 20K plus 85K equals 110.2K. At ang Tape Bulaga naman, G Sagedli, 603 plus 1.8K equals 2.4K. So, sila yung pinakamababa, no? Grabe. Ano ba yan? Tutuloy pa ba? To sa online views nila, naalala ko po yung sinabi ng isang netizen na itong Tape Bulaga daw ang pinakakakulputan daw, Samantala, pag-usapan naman natin ang tungkol sa naging pahayag ng UP professor / attorney na si Marichua Lambino. Nagbigay po siya ng pahayag tungkol sa desisyon ng MTRCB na 12-day suspension. Nasabihan niya din po ang show ng EAT at itong si Tito Zen. So, ayon po dito, media law expert
And the University of the Philippines UP Professor Attorney Marichu Lambino strongly believe that the Movie and Television Review and Classification Boards or MTRCB decision against its showtime displayed a serious conflict of interest. Sabi po dito during her interview on Radio 630's Teleradyo Servicio with Alvin L. Chico on Thursday, September 7 po yan, Lambino made the case that MTRCB Chairperson Lala Soto position alone raised concerns. While Soto may not have directly participated in the vote for the suspension, sinabi naman po ng board member, 'di ba, ng MTRCB na hindi po kasali si Lala Soto sa botohan na nangyari po kaya na nag-ugat sa suspension po ng It's Showtime. Sabi pa dito, her influential rule as the board chairperson inevitably influences every decision made by its member. Moreover, the fact that her father is associated with the competing program clearly point to a conflict of interest. Bagamat sinabi po niyang hindi daw po siya bumoto noong nag-decision, siya po ay may malalang conflicts of conflict of interest dahil yun pong kanyang tatay ay host at producer, isa sa mga producer ng kabilang programa na katapat ng It's Showtime. Ang ibig sabihin po ng conflict of interest, nakikinabang yung kanyang pamilya or family member sa anumang gawin niya or pahayag niya kahit hindi siya bumoto. Ang dami niyang pahayag at ito ay nakakaapekto sa pagboto ng mga kasapi ng board dahil siya ang chairperson, siya yung pumipirma ng honorarium, assignments, recommendation, promotion, meron siyang epekto yung kanya mga members ng board ng MTRCB. So, hindi na po natin binasa lahat, binasa lang natin yung importante. So, nakukuha ko po yung punto ng media law expert, pero mariin naman din po na pinagdiinan nitong si Chairperson Lala Soto na pagkailangang parusahan, paparusahan niya. Walang kamag-anak, walang ama-ama. Kung kailangang parusahan, paparusahan at malamang na-discuss na din niya ito sa mga board member niya na kahit ama niya ang host dyan sa show na yan, pag may nalabag, bigyan ng violation. Katulad nung kay Wally Viola. Tama yun! Diba? Kaya nga sinasabi ko sa mga nakakaraang reaction ko, si Ma'am Lala Soto, hindi niya naman tatanggapin ang trabahong yan kung meron siyang kakatigan. Diba? Unang-una, ikasisira niya yan kapag ginawa niya yun. Diba? Pag tinanggap mo yan, walang kamag-anak. Kahit na tatay mo pa yan, nanay mo pa yan, kapatid, o kahit na basta lumabag sa MTRCB, lahat ay papatawan. Kahit na malalapit sa kanya yung nasa EAT, lahat yan pantay-pantay. Diba? Ngayon, sinasabi lang nila kasi, binabato nila si Ma'am Lala, na ganyan na, kaya hindi mo maparusahan ng mga nasa EAT, hindi mo mapatawan ng ganyan, kasi nga, tatay mo si Tito Sen. Ganun yung isinasabi nila, ganun yung ipinambabala nila kay Ma'am Lala. Ganun na ba kasahol sa inyo yung nagawa doon sa EAT kumpara doon sa iba na talagang lantaran ang ginawa na hindi maganda on national TV? Ginagawa ni Ma'am Lala Soto yung trabaho niya. Alam naman natin yan, sigurado na pantay-pantay din naman yan. Pantay-pantay sa paningin niya yan. At hindi rin naman papayag si Tito Sen kung gano'n na may kakatigan siya. At kung may mali, hindi papayag ang TVJ sa ganyan na konsintihin kung meron mang magkamali sa kanila dyan sa EAT. Diba? Hindi nila kukonsintihin yan. Kaya nakita nga natin si Wally Viola ay siya talaga na umamin sa kasalanan niya na nagawa na alam naman nating lahat na hindi naman niya sinasadya yung reaksyon na yun. Ngayon, kung ano man ang parusa na ibibigay ng MTRCB sa kanya, is tatanggapin niya. Diba? Buong puso niyang tinatanggap, wala na siyang keseho-keseho na kung ano-ano pinagsasasabi na ganto ganyan, wala na siyang kinokontra. Inaamin niya yung pagkakamali niya, pero hindi naman talaga nakita kung siya talaga, sa boses lang talaga, di ba? Pwede niya pang itanggi yun kung tutuusin. Di ba? Ngayon, yung kay Tito Sen naman problema, sinabi ko nga natalakay na natin nung dati yan. Binigyan nila ng hindi magandang kahulugan yung tungkol sa pakikitungo sa asawa. Asawa ni Tito Sen, walang masama doon.
'Diba? Iba pa rin yung nakita nyo sa iba na talagang hindi maganda sa paningin ng mga bata. Dahil yung mga bata, talagang nakikita nila yung mga nanay at tatay nila ay naghahalikan sa harapan nila. No? Ibig sabihin, pag nakita nila naghahalikan, yung mga bata sa harapan nila ay di MTRCB na rin yun. Tatawagan ko ng MTRCB. Di kami ng asawa ko, pag naghalikan kami sa harap ng anak ko, hinalikan ko yung asawa ko, pwede na akong kasuhan ng MTRCB. Ganun ba yon? Nako naman. Natural na po yun. No, parang ginagawa nyo na lang talaga ng issue para yung nasuspending ang isang show, may makasabay, kumbaga, para hindi ka unfair. Oh, sige, banatan mo nga rin yung yung EAT. Ay, naku, buhay naman talaga. Kinabukasan, nagbaba po agad ng memo ang MTRCB. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po sa napansin ng marami kanina dyan po sa G sa Gedli. Actually, napansin ko na din ito. In-screenshot ko nga ito kanina. Sabi ko, aba, parang gumaya na naman ito sa EAT na may pa-dance-dance sila sa sugod bahay. Abay, pagsilip ko kanina sa G sa Gedli, may pa-dance na din pala sila doon. Dati wala naman yung ganyan, pero nung nakita nila sa sugod bahay, dyan po kay Mayor Jose Manalo na segment, bigla pong may paganyan din sila. Sus, Mio Marimar. Gayang-gaya po. Buti hindi nila ginagaya yung suot ni Mayor Jose, no? Ay, no. Po talaga, no? Kasi sa Hoy! Konting originality naman! Mariosep! Lahat na lang nang nakikita sa EAT nagagaya. Diyos mio, Marimar! Wala bang originality dyan? Lahat na nga kinukuha eh. Pati ba naman sa segment? Wala ba namang... Nako! Konting originality naman po, nak-nak. Mayor Jose, ano masasabi mo? Grabe. Mabad trip sa inyo si Mayor Jose niya. Nako, ha? Yes, sila sumasayaw itong yung sa segment po ni Mayor Jose Manalo, 'di ba? Lagi po silang may mga pasayaw diyan sa kalsada. Meron pa nga pong mga nagpaparada na may mga padram, So, ayun. Ginaya na rin. Gayang-gaya naman po nila itong pa-dance nila dyan po sa kalye din ginanap kanina, no? So, mahirap po ba maging creative para hindi sila mabansagang manggagaya? Mahirap. Ayun nga eh. Ayun nga, tama ka doon, Ders TV. Mahirap ba maging creative? No? Mahirap bang mag-create ng pangalan mo? Ng pangalan ng show mo? Mahirap bang mag-create ng mga segments mo? Mahirap bang mag-create ng kung ano-ano, mga team song, mga tawagan? Mahirap ba? Mahirap! Mahirap! Ang TVJ nga, nagawa nila yun eh. Diba? Bakit kayo hindi nyo magawa? Diba? Kaya lahat ng mga tao, hindi maganda yung naibabato sa kanila dyan sa kabila. No? Hindi maganda yung naibabatong mga komento sa kanila. Kasi nandiyan na nga yung mainit ang sitwasyon eh. Mainit yung palitan sa magkabilang panig eh. Tapos, syempre mga suporta ng TVJ, makikita na ganyan. Oh, ano ba to? Ginagaya na naman. Ganun. Diba? Syempre, makakatanggap na naman sila ng hindi magandang sasabihin sa kanila. Tama sa Ders TV, hindi ba kayo pwedeng maging creative? Mahirap ba maging creative na tao? Diba? Tamad ba yung nag-creating? Ano ba? Tawag doon. Yung creator nyo dyan. Ewan ko, yun na yun. Ay, nako. Magtrabaho naman yung diba? Para makaisip ng maganda. No, di ba? Kasi hindi mo masisi yung mga tao eh. Kung bakit nakakapagsalita sila ng hindi maganda, nakakapagkomento ng ganun. Di ba? Po ba yun? Di ba napakaganda na meron tayong originality sa ating show? Kasi itong mga tao, itong mga viewers na to, yun yung magugustuhan nila sa atin. Di ba? Yes. Meron tayong originality. Hindi tayo nanggagaya sa kabilang show. Kasi once na nanggagaya po tayo ng mga likha ng iba, sasabihan lang tayo na tayo ay walang originality, manggagaya, copycat, Ops, ako hindi ako nanggagaya. There's TV nagre-reaction ako, nire-react ko yung video mo Trying hard. Ayan, yan yung mga sasabihin sa atin once na tayo po ay nanggaya. Kasi pag tayo po ay may originality, ito ay isang patunay na tayo ay creative sa lahat ng bagay. Tama yun. No? So nakikita natin yung
pagiging malikhain natin sa lahat ng bagay. At dapat meron po sila noon since sila po ay nasa isang entertainment industry. Yes. Hindi po ba? Tama. So, sa EAT kasi, andyan po si Henry Master at alam naman natin na sobrang creative ng taong yan, ano? So, yun ang wala po ang EAT. Kaya naman, mag-hiring kaya sila doon, no? Doon sa kabila, no? Hiring, wanted, creator. Apply ako. Makakatunay kayo. Apply ako doon, no? Malamang ko lahat kayo mag-subscribe na sa akin. Ang tape pala, no? Sorry. Ang tape, wala sila noon. Kaya eto at panay, panggagaya na lang yung ginagawa po nila. Hindi po ba? So, napansin po ito ng marami. Hindi lang ako yung nakapansin ito. Creativity is my weapon. Ayan, ha? Ang ganda nun, ha? Creativity is my weapon. Alam natin si Master Henyo Joey talaga is napakalawak ng isip niyan. Talaga natin na nanggaya na naman po sila. 'Di ba? So, noong nakaraan, may palaro na din po sila dyan sa G sa Gedli. So, alam naman natin, 'di ba, na una pong gumawa niyan ay itong EAT na may palaro-palaro. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Durst TV. Ayan, ha, create naman pag may time. Ayan, ha, ulitin ko yung nakalagay sa t-shirt ni Sir Joey De Leon na creativity is my weapon. Sana yung kabila magkaroon naman ng weapon. Kung wala kayong weapon, tawagin nyo si Sakuragi, si Hanamichi para magkaroon kayo ng secret weapon. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito? No, sana sabi nga is nagkaroon na naman ng panggagaya yung kabila dito sa EAT. No, nako. Comment na po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.